Buong akala nga natin ito nga si Zoe ay tuluyan na nga bumait at nagbago na at tumanaw ng utang na loob dito nga sa ginawa ni Annalyn sa kanyang mommy. Subalit, huwad lang pala ang lahat dahil mananatili pa rin ito ang loyalty dito sa kanyang mommy Moira. Kitang muli itong si Zoe at si Annalyn doon nga sa presinto kung saan ando doon nga si Melba. Dito nga sinabi ni Zoe na hindi siya nakatawag agad-agad ng tulong dahil nga ang kanyang telepono ay kinuha ng kanyang nanay. Dito naman sinabi ni Annalyn na talagang may ugaling nga daw itong si Moira. Dahil nga sa ginawa ng kanyang mami na gusto niyang idemanda itong si Annalyn, siya na nga ang tinulungan upang maligtas. Subalit ito nga si Zoe ay parang nainis naman doon sa sinabi ni Annalyn dahil sabi nga niya, parang sinusumbat daw ni Annalyn. Tumaas ang kanyang boses at tinayuan pa niya ito si Annalyn at sabay hinagisan ng pera para daw mawala ang utang na loob ng kanyang mami mula ngayon. Subalit ayaw itong tanggapin ni Annalyn dahil ang pagtulong daw niya ay mula sa kanyang puso. Muli na namang magkagalit nga itong dalawang magkapatid. Ito nga'y naabutan ni Lyndon at ito ay kinausap ni Lyndon itong si Zoe at sinabing kung bakit hindi pwedeng maging magkaibigan ang dalawa. Dito nga sinabi ni Zoe na talagang napaka-komplikado dahil talagang silang dalawa ay magkalaban. At iniisip pa rin niya ang emosyon ng kanyang mami. Kung tatakalikuran nga niya, ay hindi pa rin matiis nga ni Zoe ang kanyang mami. Samantalang ito nga si Doc RJ ay nagbigay nga ng cake dito nga sana kay Annalyn. Subalit bago pa man niya maiabot ang cake ay dumating na nga itong si Moira na galit na galit. Sisigaw nga ito sa loob ng stretch at wala nga siyang pakialam sa mga tao na nandoon kahit na ang mga ito ay nakatingin na sa kanila. Sinabi niya kung bakit daw. Ang lakas daw talaga ng loob nitong si Lynette na sa mismong Estridge pa niya nilalandi daw ang kanyang asawa. Subalit mali naman ang kanyang iniisip sapagkat ang cake nga na daladala nitong si RJ ay para nga sa kanyang anak at hindi para kay Lynette. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si Doc Carlos at galit na galit nga ito dito nga kay Moira at pinagsasabihan na ito na umalis na sa loob ng Estridge. Talaga namang nakakainis itong si Moira, lagi na lamang gulo ang daladala. At wala na nga katahimikan ang mundo nila, RJ at Lynette at maging ni Annalyn. Dahil palaging siya ang nagsisimula sa gulo. Naman galit na galit nga itong si RJ dito nga kay Moira dahil pakiramdam niya nawawala na siya ng kalayaan na gawin ang kanyang mga gusto dahil lagi na lamang siyang nakabuntot dito at tela sinasakal na siya sa mga kanyang ginagawa. Kaya naman maisipan nga ni RJ na puntahan ang kanyang ama doon sa Cebu. Gusto niyang tumawid ng dagat at magpakalayo-layo muna dito sa kanyang asawa dahil talagang naiirita na siya sa pag-uugali ng kanyang asawa. At nais muna niya makapag-isip ng maayos. Tuluyan na nga kayang iwan ni RJ ang kanyang mag-ina. Guys, pakaabangan natin ang lalong mas umiinit na tagpo na dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys!